Ayan. Okay. Morning. Good morning sa bawat isa na nandito sa church. Isang good morning nga uli dito sa mga kasama ko dito sa church. Parang hindi pa tayo ready handa na po ba tayo na sumamba sa Panginoon? Amen? Amen. Sige. At good morning din sa mga kapatiran na nasa FB Live na nakatuon po sa atin dito sa ating Sunday service. Magandang umaga po sa inyo. Sige po, at sa ating pong pagsisimula, inaaniyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magpapasimula na sa ating pong gawain. Ayan. So, I see beautiful faces. Diba? So, good morning sa mga kasama ko po dito sa iglesia at good morning kay kapatid na kasama ni Brother Jerome. Yan. So, sige po, kung tayo po ay handa na sa ating pong pananambahan sa umaga na ito, pasimulan po natin ito ng pagbabasahan ng kanyang salita. Kung meron po kayong mga dalang Bible, samahan niyo po ako sa 2 Timothy chapter 3, verse 10 hanggang 17. So, sa English po, ang ating pong scripture sa umaga na ito. Kung nakita nyo na po, samahan nyo po ako. Sabi po dito, "You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. The persecution I endured, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived." Verse 14. "But as for you, continued in what you have learned and have become convinced, because you know those from you learned, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work." Napakaganda po ng salita na ating pong binasa sa umaga na ito, na kung saan ito po ay panawagan ni Apostle Paul kay Timothy. At ganun din ang panawagan ni Apostle Paul para sa atin mananampalataya, na kung saan dito po sa buhay Kristiyano bilang mananampalataya, talagang tayo po ay makakaranas ng mga pagsubok, makakaranas ng mga temptations, persecutions sa buhay natin, dahil tayo ay sumusunod at nananap at nagtitiwala sa Panginoon. Mapalad tayo dahil meron tayong Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. At mapalad tayo dahil kahit tayo ay nakakaranas ng mga ganitong pagsubok sa buhay natin, dahil alam natin na meron tayong Diyos na laging tapat sa kanyang pangako, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya po sa umaga na ito,
ibigay natin ang nararapat na pagpupuri para sa Panginoon. Because this day is a day that the Lord has made, and this day is the Lord's day, na kung saan ito yung araw na ibinigay ng Panginoon upang siya ay ating purihin, siya ay ating sambahin. Marami man tayong mga pinagdaanan sa buhay natin from Monday to Saturday, pero ito yung araw na ito na makatagpo tayo ng tunay na kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Ito yung araw na makakatagpo tayo ng tunay na kalakasan sa Panginoon. Kaya po sa umaga na ito, anuman yung mga dalahin natin, anuman yung mga pinagdadaanan natin, lahat ng ito ay pagkatiwala natin sa Panginoon dahil siya yung tapat na Diyos ng ating buhay. Amen? Amen. Sige po, samahan niyo lamang po ako sa isang panalangin. Sa sisimula natin na bibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, Panginoon, aming Ama sa langit, tunay nga na Ikaw ay tapat, tunay na dakila sa aming pong mga buhay. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong grasya na patuloy po na ipinadadama, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat sa araw nito sapagkat malaya po kami na makalalapit, malaya po kami na makadudulog sa iyong harapan, Panginoon. Kaya po sa umaga na ito, aming Ama, wala po kaming ibang nais, wala po iba kaming hangingarin, Panginoon, kundi ang maitaas ka, Panginoon, kundi ay mapapurihan ka, Panginoon. Kapagkat ang araw na ito ay para sa iyo, Panginoon, hindi po para sa amin, aming Ama. Ang araw na ito, Panginoon, ibibigyan ka ng ngiti, Panginoon, sa aming po mga awitin, Panginoon, sa mga awitan po namin, Panginoon, sa aming po mga pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pinupuri ka lamang po namin, Panginoon, sinasamba, dinadakila. Ito po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa bawat isa. Good morning, DLCC. Good morning din po sa mga nag-review sa atin sa FB Live. And tunay nga na napakasarap na magpuri sa Panginoon. Simula umaga, tanghali at gabi, masarap na magpuri sa Panginoon at karapat-dapat lamang natin na bigyan siya ng papuri. Kaya kung saan man kayo nanonood, sa physical man dito sa main or sa FB Live, samahan nyo kami na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Palakpakan natin siya.
Sisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, ikaw. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Amen, Lord God. Palakpakan natin natin, Panginoon. Amen. Amen, Lord God. Amen, Lord God. Tunay nga na masarap at karapat-dapat ka, Lord God, na bigyan ng papuri at pasasalamat, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa patuloy ng
pagpapakita ng inyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord God. Even in times of trouble, Lord God, sa iyo lamang kami nakakapagtiwala, Lord God. And Lord God, you never failed us, Lord God. Amen, Lord God. Nilalapit ko lamang po sa inyo ang aming pong preacher for today. Kayo pong magbigay ng wisdom sa kanya, Lord God. And itama niyo po ang aming puso, Lord God, na magbigay po, Lord God, ng worship sa inyo. And lahat po ng word na itatanim niyo po sa aming puso ay maisabuhay po namin, Lord God. Inspire niyo po kami, Lord God, na matuto at mag-aral ng inyong salita, Lord God. Ganun din po, Lord God, sa lahat po ng activities ng aming church, Lord God. I pray, Lord God, na ikaw po, Lord God, ang mag-lead dito, Lord God, and gamitin niyo po ang aming mga buhay na magbigay po ng papuri sa inyo, Lord God, magbigay po ng ngiti sa inyo, Lord God. And maraming salamat po muli, Lord God, sa opportunity, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Lord God, na makapagpuri po sa inyo, Lord God. Thank you, Lord God, for the blessing of life, for giving us another morning to praise you, Lord God, for guiding us, protecting us, going here sa church na to, Lord God. And Lord God, ibinabalik lang po namin sa inyo, Lord God, ang lahat ng papuri at pasasalamat. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Good morning po. Pwede pakingitian nyo ang kanan at nasa kaliwa. Ayan. So, ayan. Good morning din po sa ating pong mga sumusubaybay po sa ating FB Live. And it's such a blessing po na meron po tayong pagkakataon muli na makapagpuri at makapagsamba po sa Panginoon. Amen. So, again, sa araw po na ito ay ako po personally ay nagpapasalamat din po sa Panginoon sa opportunity na to na binigay po sa akin ng Panginoon together with every one of us. I'm praying na sa araw po na ito ay ma-encounter po natin ang Panginoon in a very mighty way. Amen. So, kung ano man po ang inyo pong pinagkakaabalahan ngayon or sa inyo po na mga sumusubaybay, pagtuunan po muna natin ng pansin ng ilang binuto ng ating pong pag-aaral at pagsasaluhan po ng salita ng Diyos. Tayo po ay mag-focus po sa pakikinig na kanyang salita at hayaan po natin na tayo po ay katagpuin po ng Panginoon. Amen? Sige po. So sa araw po na ito ay bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako. Tayo po ay saglit na manalangin. Yes, Lord.
Maraming salamat po muli, Panginoon, sa araw po nito na binibigay niyo po sa amin, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming kataguin at higit sa lahat, Panginoon, ay makatagpo po namin kayo ng malalim, Panginoon, at personal. At hayaan po ninyo, Lord, na sandaling ito ay patuloy po kayo na mangusap po sa aming mga puso, na nangangailangan ng pagtuturo, pagtutuwid, at patuloy na inspirasyon, Panginoon, sa amin pong lalo na, Lord, sa journey po namin, Panginoon. We're just praying, Lord, na patuloy niyo po kaming patnubayan sa pamamagitan at gabay ng iyong banal na Espiritu. At patuloy niyo po kaming i-illuminate, Lord, at bigyan po kami ng inspiration, Lord, coming from your Holy Spirit, Lord, na hindi lamang po namin ma-realize ang iyong mga salita, but higit sa lahat, Panginoon, ay magkaroon po kami ng application. Muli po, Lord, hayaan niyo po na sa mga sandaling ito, ay isa lang po ang maitaas at maluwalhati, kundi ang pangalan lang po ninyo, Panginoon. Maraming pong salamat muli, Lord. We just bless you. We just honor you, Lord. At Lord, especially, we lift up to you our senior pastor, si Pastor June, na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, Lord. We're just praying, Lord, na patuloy mo po siyang ibangon, Panginoon, at pagilingin at i-extend mo po, Lord, ang kagalingan sa kanya po, Panginoon. Sa aking mga kapatid na meron pong mga sakit at karamdaman also, Lord, we're just praying for their healing, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, ang pagtagpo po ninyo sa kanila. Maraming salamat po muli, Lord, sa araw na ito. We just bless you and we just honor you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Yan. So, kumusta na po kayo, mga kapatid? Kumusta na po ang inyong isang linggo? So, marami po tayong mga pinagdaanan. So, yung iba galing sa school. Actually, yung lahat ata ng mga estudyante ngayon patapos ng school nila kasi papasok na po ang September at yun po ang in-announce ng DepEd, papasok sa panibagong school year. So, doon sa mga nagtatrabaho mula Lunes hanggang Sabado, salamat sa Lord dahil meron po tayong kapahingahan na ganito. At I'm praying na sa araw na ito ay makangiti po tayo. Amen? Meron pa po ba kayong kagalakan? Sige nga po, tingnan niyo yung mga katabi ninyo at tingnan mo yung mga mukha po niyan kung meron pa rin pong kagalakan. Minsan, may sabi nga po nung isang kasamahan ko sa opisina, sabi niya, nakangiti lang ako pero kung alam mo lang. Ayun, di ba? Merong mga hugot na gano'n. Nakangiti ako pero kung alam mo lang. Ayan. Isa lang ang alam ko, kapatid, kilala tayo ng Panginoon. Amen. At higit sa lahat ay kaya tayong abutin sa ating pong mga pangangailangan. So sa araw na to, mga kapatid, tayo pong lahat ay lumalakad sa panahon na hindi po natin alam, or we are walking in uncertainties. And at the same time, we are not just walking in uncertainties, but we are also walking in the changing times. Naniniwala po ba kayo ron? Pagka nagtanong po ako 10 years ago, nang merong kung sino ang merong cellphone, sigurado po ako walang magtataas ng mayroong cellphone. Pero kung ngayon po ako magtatanong, lahat po ba rito ay may cellphone? Taas nga po ang kamay. So parang 100% nung taga-nandahan dito po ay may cellphone. Actually, nung unang pasok ko po sa trabaho ko, sa bangko,
meron akong kasamahan na siya yung unang nagpakita sa amin ng cellphone. At ang cellphone nung araw, hindi ko alam, ganun ata kalaki. Nokia pa yun, sikat noong araw, di ba? Ngayon, ang sabi niya sa amin, pwede na akong mag-send ng text via cellphone. Sabi ko, hindi pwede yun kasi telepono yan eh. Yun na pala yung advent ng cellphone po natin. So, indeed mga kapatid, we are living dito sa panahon ng pagbabago. At kung titingnan at tatanungin po natin ang bawat sa po sa atin, yung mga face mask ninyo, hindi po yan uso 5 years ago. Di ba? Never in our entire mind na masasabi natin at papasok sa isipan natin na balang araw pala pagpasok ng March 2020 sa Pilipinas, ang lahat pala ay i-required na mag-face mask. Di ba? At hindi lang face mask, pati face shield. So, pag sinabi din po natin ang word, mga kapatid, na thread, ano ang unang pumapasok sa inyo pagka-thread? Di ba, sinulid? So, pag sinabi po nating sinulid, yung unang panahon, pagka sinabi mong thread, thread yan, sinulid yan, pero hindi natin alam na ngayong panahon na to, pag sinabi mong thread, yung pala yung conversation mo sa messenger, conversation mo sa email, conversation mo doon sa ano pa ba bang mga apps yun. No? So, indeed mga kapatid, we are living in changing times. At gusto ko lang pong ipakita sa inyo to. Alam niyo po ba yung picture na to kung saang lugar ito? Sige nga po, may nakakaalam po ba sa inyo? Saan po? Ayan. Yan po ay Rojas Boulevard. So, ang gandang tingnan, di po ba? Napakalinis. At nung time na yon, siguro ng mga lolo at lola natin, ang sarap maligo sa Rojas Boulevard. Pero ngayon, pag nagsabi ka na sino gustong maligo sa Rojas Boulevard, siguro walang magtatangka na maligo sa Rojas Boulevard. Eto po, alam niyo po ba yan? Rojas Boulevard pa rin po yan. Ayan, di ba? So, kung nakikita natin yung unang panahon ng Rojas Boulevard, ang ganda-ganda, pero ngayon,
And theologians call this as the immutability of God. Because He knows what He will do or what will not do, and He is never caught by surprise. He knew us, all of us po, from beginning to end, and chose to love us with an everlasting love. Sabi po ng Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord do not change. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. Yung Lord po dito na binanggit po ni Malakay during that time, ang ibig sabihin lang po dito ay ang Lord is an eternally existing God. He is an independent God. He doesn't need your consent. He doesn't need our advice. He is a all-sufficient God. Pag nagkukwentuhan nga kami ng misis ko, yung sufficiency ng Lord is enough. God doesn't need our tithes and offerings. God doesn't need anything from us because He owns it all. He owns everything, even the very lives na meron po tayo, even the very breath na meron po tayo ngayon. Na pagka one click, ang sinabi niya, wala nang hangin sa mundo, patay po tayo lahat because He owns everything. He is all-powerful. Nung bumagsak po ang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, ilang daang tao po ang namatay. And that's equivalent to only just one atomic bomb. But God is more than an atomic bomb because He is all-powerful. And He pag-aaralan po ngayon. God is unchanging. You can depend on Him. Amen? He is an unchanging God. And I have 3 points na gusto ko pong i-share po sa inyo. Number 1, God's love for me is unchanging. And since God's love for me is unchanging, this gives me security. Number 2, God's word for me is unchanging, and this gives me stability. And number 3, God's purposes for me is unchanging, and this gives me serenity. Let's continue. So sa topic number 1 po natin, point number 1, God's love for me is unchanging, and this gives me security. Sabi sa Jeremiah 31:3, the Lord appeared to him from afar, saying, I have loved you with an everlasting love.
God loves you, and there is nothing you can do to make Him love you less or love you more. Mahal ka ng Panginoon at walang bagay na kaya mo pang gawin o gagawin mo pa para mahalin ka pa niya ng less o mahalin ka pa niya ng mas marami. Mahal tayo ng Panginoon. Sabi po sa Psalms 36 verse 5, Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, and your faithfulness to the clouds. Psalms 119 verse 159 says, Your love never changes. Isn't it comforting, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi po nagbabago? Amen? Pwedeng yung ating husband, pagising sa umaga, medyo mababa na yung love sa'yo. O yung wife mo, o yung kaibigan mo, pero salamat sa Lord, ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po nagbabago. And think about this, mga kapatid. His love is not based on my performance, because His love is based on His character. Yung mga nagtatrabaho po dito, I know na meron tayong tinatanggap na mga performance appraisal, di ba? I don't know kung meron kayo nun. Pero most of the corporate world ay meron pong performance evaluation. At doon mo makikita kung meron kang salary increase, may movement ka, may promotion ka. Pero salamat sa Lord, yung love po niya sa atin ay hindi po nakabase sa performance natin. Nasa buong month, okay ang service mo, pero pagdating ng second month, mababa ang level ng service mo, hindi ka na niya love. Pero salamat sa Lord, dahil yung ating pag-ibig ng Lord sa atin ay nakabase po sa kanyang character. And that character is the immutability of God, the love of God. Sige nga po, okay lang po ba? Hawakan po natin ang ating puso. Damin po natin ang ating mga puso. At bawat tibok ng puso po natin, ay maramdaman po natin ang pag-ibig po ng Diyos. Amen? So salamat sa Lord, because every morning na gumigising po tayo, every morning na meron po tayong lakas, every morning na meron tayong pagkakataon na makangiti, makapasok sa trabaho, ay nararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 1 ay ganito, See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason the world does not know us, because he did not know Him. At ito po ang famous song ng mga bata. Alam po natin tong song na to, di ba? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Jesus loves me, and this I know. Mahal po ba kayo ng Panginoon? Naramdaman niyo po ba yung pag-ibig ng Diyos sa inyo?
Salamat sa Lord because mahal po ako ng Panginoon. And I do believe na lahat po tayo na nandito or sa mga nakikinig po, sumusubaybay po, mahal po tayo ng Panginoon. Amen? No matter what is your past, ano man po yung mga past po natin, mga nagawa po nating mga kasalanan o pagkukulang, hanggang ngayon ay mahal po tayo ng Panginoon. And isang song ulit na isa pong blessing po sa akin kapag naririnig ko po ito lagi. At kapag lagi ko po itong naririnig, mga kapatid, hindi ko po maiwasan na tumulo po ang aking luha. Parang kagaya lang po ito ng awitin po natin na Dakilang Katapatan, di ba? Pagka naririnig mo pa lang yung background music ng Dakilang Katapatan, pag ninamnam mo yung awit na to ay talagang ikaw ay maiiyak dahil sa katotohanan na dakila po ang katapatan ng Panginoon. Kasi nga po, kung pag, ano ba tawag ba rito, pag samahan niyo po ako na awitin po natin ito at awitin natin ito ng may pasasalamat sa Panginoon. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is the faithfulness of the Lord. Sabi po ni Bernard of Clairvaux, the truest measure of God's love is that He loves without measure. Sabi nga po ng Psalms, from the east to the west, from the north to south, from the heavens down to the earth, so much is the love of God. At marami pong mga magagaling na tao, hindi po kayo sukatin gaano kalawak at kalayo ang langit sa lupa. At ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God loves me forever. Amen? Lumayo ka man, mahal pa rin po tayo ng Panginoon. Amen. So, ano pong topic natin sa araw po na to? God is unchanging. You can depend on Him. So, because the love of God is unchanging, that gives me so much security. And number 2, God's word for me
is unchanging. And this gives me so much is stability. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God shall stand forever. Malantaman yung damo at pati yung bulaklak, pero yung salita po ng Diyos ay hindi po magbabago. Ito po ay mag-i-stand forever. Sabi po ng Psalms 119 verse 89, your word, O Lord, is eternal. Verse 151 to 152, it stands firm in the heavens. All your commands are true, and you establish them to last forever. Sabi po ni J.I. Packer sa book po niyang Knowing God, all your commands are true. The word translated true in the last verse carries with it at the idea of stability. And when we read our Bibles, therefore, we need to remember that God still stands behind all the promises and demands and statements of purpose and words of warning that are addressed to the New Testament believers. And these are not relics of a bygone age, but an eternally valid revelation of the mind of God toward His people in all generations, so long as this word lasts. Another quotation po na isang saint of God, sabi po niya, God said it. And I believe it. And that settles it. When He says He will return, we don't know when, but when God says He will return, God will return. When He says that He is faithful, we can depend on His word that He is faithful and will remain faithful. That's why ang tinatayuan po ng DLCC na statement of faith ay ganito, we believe and teach that the Bible is the Word of God and it is of supreme and final authority in faith and in life. Wala na po tayong ibang authority in terms of faith and life but the Word of God. Wala po tayong ina-adhere na traditions or whatever, but the final authority is the Word of God. Sabi po ng Matthew 5:18, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. And verse 35 ng John, chapter 10, and Scripture cannot be broken. When we say God's Word as final authority, mga kapatid, what does it mean? It means believing what He says instead of believing what people say. Pagka sinabi po ng kaibigan mo, ng kaklase mo, ng kamag-anak mo, wala kang kwenta. Don't believe it because the Word is telling us you are a child of God and you mean a lot. And Jesus Christ died on the cross to redeem us, to give us life, and a life that is meaningful, a life that is bountiful. Pag sinasabi ng you are a dead weight, don't believe that. Because God loves us so much. What does it mean when we say the Word as the final authority? It means believing what He says instead of what Satan says. Na kapag ka nakakaramdam ka na sinasabi sa puso mo na wala kang kwenta, or dahil ka nakakaranas ka ng ganyan dahil sa mga kasalanan mo, don't believe that. Of course, ang word ng enemy is to condemn us
And because that's His nature, because yun ang sabi ng Bible, He is our persecutor. Siya ang nagko-condemn po sa atin. But the Bible says, for those who are in Christ Jesus, therefore there is now no condemnation. And who shall separate us from the love of God? Nothing. What does it mean when we say that God's word as final authority? It means believing what He says instead of what circumstances say. Sabi ko nga po, paulit-ulit ko pong sinasabi, do not interpret God based on your circumstances. So if you are experiencing so much pain, negative challenges in your life, sometimes we interpret God that God is not good overall in our lives. But the truth of the matter is, mula sa ng buhay po natin hanggang ngayon, ang nagsusustain po sa atin ay ang ating pong Panginoon. So yung circumstances natin may not be on our side. May not be favorable to us right now. But that is what is your assumption is. But ang sinasabi po ng Bible is yung circumstances po natin can work together for good. What else? When we say God's word as the final authority, it means believing what He says instead what your heart says. The Bible says the heart is deceitful. Amen? Itong puso po na to, deceitful po yan. Kaya minsan maraming mga kabataan ngayon ang nawawala po. What I mean nawawala is that pagka tumibok na yung puso, hahamakin na ng lahat. Na parang siya na yung kanyang buhay, pero ang hindi natin alam, ang buhay talaga natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Huwag mong masyadong paniwalaan ang sinasabi ng puso mo. But rather, go to the Word of God. Go to the Word of God, and you will never fail. If you are looking for direction, don't go to your friend una agad. Go to the Bible. Go to what the Word of God is telling you. Amen? So, sabi nga po ni Billy Graham ay ganito, I've read the last page. Ano po ang last page ng Bible? What's the last page? Sabi ni Billy Graham, nabasa niya daw po ang last page. And it's going to turn out alright. At ano po ang last page? Sabi po ng Revelations 22, then He showed me the river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, on either side of the river was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. There will no longer be any curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bondservants will serve Him, and they will see His face, and His name will be on their foreheads. And verse 5 says, there will no longer be any night, and they will not have need of the light of a lamp, nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them, and they will reign forever and ever. And verse 12 says, behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done. So there's a reward coming, mga kapatid. So when we say God's Word is meant for our good. Amen? Kaya po marami yung hindi nagbabasa ng Bible. It's because ang akala po nila, ang Lord ay KJ.
Aalisin ng Lord ang kanilang bisyo, aalisin ng Lord ang kanilang mga ayaw isuko sa buhay po nila. But the Word of God is meant for our good. Amen? What else? The Word of God, mga kapatid, whenever we read the Word of God, it is meant for our blessing. Wala po akong nakita na hindi po na-bless, hindi po nakakuha ng direction sa buhay, nang hindi po nagbasa ng Bible. And God's Word is meant for our protection. Amen? Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, is meant for our protection. Because the Word of God, at kapag ka alam mo ang Word of God, mga kapatid, ito lang po ang gusto ko sabihin po sa atin. Pagka merong nagsasalita sa inyo, nagsishare sa inyo, biglang yung radar nyo, alam niyo po ba yon? Yung radar nyo biglang tumataas. Oh, teka muna. Parang hindi ata yan yung sinasabi nung nabasa ko sa Bible. Ganon po tayo. If we are all heavy po sa salita ng Diyos, what I mean heavy is that immersed po tayo sa mga teachings and doon sa salita ng Diyos, yung radar po natin biglang nagtumataas kapag ka merong nagsishare sa inyo ng kakaiba. Nararanasan niyo po ba yon? Na kapag ka merong sinishare sa inyo, teka, parang hindi ata yun yung sinasabi ng Lord. Diba? Na nung nagkasala ka, nawala yung kaligtasan mo. Diba? Pag narinig mo, Brad, nagkasala ka, delikado ka dyan. Wala na kasalanan, wala na ang kaligtasan mo. Biglang tumataas ang radar mo, di ba? So it's meant for our protection. That's why, mga kapatid, when we ignore God's Word, when we ignore the Word of God, we think that we don't break them. But the truth is, they break us. Amen? When we ignore God's Word, we don't break them. But, ang katotohanan, mga kapatid, it break us. Amen? Akala natin na pag in-ignore natin ito, walang mangyayari. No. There is always that consequences in life if we are not following God's design based on His Word. Kaya nga po, meron po tayong tinatawag na principle of design. Siguro si Jerome, alam yan, being an architect. There is always that principle of design. Na you will never be and can never be outside of that design. Sa tingin po ba niya yung microphone, pag ginamit ko pang pukpok ng pako, magagawa niya ang kanyang design? No. Ang design po ng microphone is to amplify the sound. Tama po? And that is also the design, the principle of design na dapat po nating maintindihan. Na kapag yung design po natin ay in-ignore po natin yung design ng Lord sa atin, it doesn't break, it breaks us, mga kapatid. Yung purpose natin is not being fulfilled. Pag sinabi ng Lord na ito ang design mo, this is your purpose. Kaya po maraming mga Christian ngayon ang hindi po masaya. Maraming mga Christian ngayon ang hindi po motivated. Maraming mga Christian ngayon ang nawawalan po, lalo na ngayon, online basically. Wala na pong purpose. Masaya na sila na nanonood, masaya na sila na nakikinig ng online services. Nothing wrong with that. Hindi po ako ganon, hindi po ako galit doon. No? But what I'm saying is that, ang context ko lang po is ganito. Online ka na nga po, pero still, you are not doing your ministry.
And that is more hurtful kapag ka hindi mo ginagawa yon. Because mawawalan ka na ng burden sa puso mo dahil hindi ka na nga song leader eh. So, definitely, I will not prepare. Tama? Eh, hindi ka na nga preacher eh. Kaya matutulog na lang ako hanggang tanghali. Gigising na lang ako ng 10 o'clock in the morning. Then I'll just open the FB Live. Then makikinig na lang ako habang umiinom ako ng kape. Diba? So, hindi ka na magiging productive na ngayon. And that is what complacency is telling us, lalo na ngayong online service ngayon. Kaya, I'm so thankful sa mga kapatiran ko, sa aking mga kasamahan, na nagpapatuloy, lalo na sa physical worship, sa kanilang mga ministry. Even if lalo na doon sa mga online, we know that's very challenging. Lalo na yung may mga anak na maliliit. It's very challenging. Pero it's very more challenging po talaga kapag ka tumigil ka sa ministry mo. Because that is our design. Amen? So let's continue. Patapos na po ako. Matthew 7:24. Therefore everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. So kapag ka we are applying, not just hearing the Word of God, we are compared daw po sa isang the future, it's installed for us. And number 2, what causes man to change his mind? He lacks the foresight and the means to execute it. Na ito yung plano niya, ito ang gagawin niya, pero hindi niya na pala magagawa kasi wala pala siyang means para ma-execute yun. Those are the reasons, mga kapatid, kung bakit nagbabago po ang ating mga isipan. But the Bible says in Psalms 33 verse 11, the plans of the Lord stand firm forever, and the purposes of His heart through all generations. Proverbs 19:21 says, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Amen? Marami po tayong pwedeng maging mga planuhin sa buhay, pero yung purpose pa rin ng Lord ang mag-prevail. Sabi po ng Romans 8:28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who called according to His purpose. So meron po siyang binigyan ng diin. It's all things. At ano pa po? Yung all things na yon, it can work together for what? For good. At ano pa po?
Hindi lang po yun. Doon lang sa mga umiibig sa Panginoon. So you cannot and we cannot just claim this promise if you and I are not in Jesus Christ. Amen? So wag po tayo magkiklaim ng promise po na to if we do not love God. At ano pa po? Ito po yung isa pang binigyan ng diin ng Romans 8:28. Those who are called according to His what? To His purpose. At ang purpose ng Lord in Romans 8:29 is to become what? Ang purpose ng Lord in Romans 8:29 is to become conformed. What? Ito po yung pinaka-final purpose po ng Lord sa atin. To become conformed to the image of His what? Of His Son. Mga kapatid, yung all things work together po na to, mga kapatid, ang very purpose po na to ng Lord sa atin is what? To be conformed to the image of His Son. And that is Christ-likeness. At yun po ang very purpose po ng Lord sa atin. All things, bad or good, ang ultimate purpose po nun is yung Christ-likeness po sa atin. And God's purposes are greater than my problems. Amen? Yung purposes po natin, ang purposes ng Lord sa atin is greater than our problems. So, as an application po, as we end, we must accept God's love. Because in accepting God's love, this gives you now security. And in believing God's word, this gives you now stability. And in committing to God's purposes, this gives you now serenity. So, ano po ang ating pong topic for today? God is unchanging. You can depend on Him. Let's all pray. Marami pong salamat, Lord, sa katotohanan, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos, na hindi po nagbabago. Kayo po ang aming Diyos, na kailanman ay mananatiling tapat po sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga salita na aming pong napagbulay-bulayan at napagsaluhan ngayon, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to accept the love that you have offered for us, Lord, because this gives us so much stability, Panginoon, so much security, Panginoon, in your word, and so much peace and serenity, Lord, in the purposes that you have for us. Patuloy na i-bless niyo po mga kapatid ko po na nandito at sa mga nakikinig po sa FB Live. We're just praying for them, Lord, na patuloy mo po silang pagpalain at patuloy mo pong abutin, Lord, ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Muli po, Panginoon, nais ko pong ibalik sa inyo ang lahat po ng papurit, pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. At hindi po kami karapat-dapat sa anumang bagay, Panginoon, dito sa mundong ito. Patuloy niyo pa rin pong pinagkakaloob ng pangangailangan namin. Maraming salamat po for
providing our daily needs, O God. Patuloy niyo po i-bless, Lord, lahat po ng tao, Panginoon, na sa kanilang trabaho, Panginoon, sa kanilang mga negosyo. Lord, maraming salamat po at patuloy niyo pong binibless ang bawat isa. Naway ito pong malilikom sa araw na to ay magamit po, Panginoon, para po sa inyo at sa pagpapalago ng aming iglesia. Maraming salamat po. Ito pong pangalangin namin sa tanging pangalan niyo lamang po, Jesus. Amen. Okay. Salamat po. Na-bless po ba tayong lahat ngayong umaga? Amen? Parang parang mabigat po ang ating mga pakiramdam. Hindi ba po ba gumaan o lalong bumigat? Sige po, parang ayaw pa natin mag-close dahil talagang ang araw na ito ay truly not totally na tayo ay na-bless, kundi na-bless natin ng Panginoon sa araw na ito. Amen? Amen. Sige po, sa ating pong pagtatapos, inaaniyahan ko po ang bawat isa na tumayo at samahan niyo po ako sa panalangin po para sa ating pong pagtatapos. Let's pray. Father God, we are very much thankful once again for this day that you have given us. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. And thank you, Lord, continually for your grace and mercy upon us, Panginoon. Salamat po sa natapos po naming serbisyo sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay po ni Pastor Nat, Panginoon, na nagbahagi ng iyong salita, Panginoon. Truly indeed, Lord God, you are God, unchanging God, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka sa aming pong mga buhay noon, ngayon at magpakailanman, aming Ama. Patuloy po, O Diyos, na yung mga pangako sa aming pong mga buhay ay patuloy po namin pangahawakan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Just want to bring back to you all the glory, all the praises, and all the honor. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Po, sa mga announcement lang po natin. So, patuloy lamang po tayong mag-tune in sa mga FB broadcast po natin, and every Friday yung prayer meeting po natin, and every Sunday yung ating services, and yung ating mga class, yung class 101, every others after Sunday service yan. Class 101 at class 301. Amen? Purihin po ang Panginoon sa umaga na ito.